Okay. Sintered stone. So ito yung kakabit natin sa modular cabinet natin na binubuo. I-review natin ng isang maganda-gandang review to. So may napansin lang ako, hindi siya ganong kasing kapal ng granite. Nasa 12mm lang to. Kahit anong sintered dun sa supplier na pinagbilang ko, 12mm lang sila. Although kasi mas matigas to ng dihamak kesa kay granite. So yun, ito pinakahati ko na rin sa supplier para hindi namin mahirapan kay mahirap katingin to. May plastic din siya. Ayan, tinaypa ng masking tape bago pinutol. Although may konting bungi pero wala namang kaso yan. Hindi ko alam kung saan nabungi, pero pag minsan natupukpok namin kantuhan na ito, hindi naman siya nachichip ng malaki. Sa putol yata itong bungi na to o sa pagkakadeliver. Yung issue kay mag-grout naman tayo. Ang ganda. Tapos angat mga perang. Tayo mo lang ng ano, tayo. Pakita mo yung likod. Yan. Kung mapapansin nyo, parang tiles na makapal lang siya yun. Para sa pagkakagawa ng tiles, may ibang maliliit na groove dito. Para siguro kumapit ng ayos. Pero hindi siya ganun kalalim na groove na ano, aspi-aspi. Tapos, limited tayo sa design na pang marmol. Kadalasan pang marmol lang ang design. Pero mabigat. Ito, malaki, hindi namin mabuhat eh. At bago natin ipatong yan, lalagyan muna natin ng pasama na yung cabinet natin kaya napansin kong manipis pala ito eh, para safe lang, di mabasag agad. Ito nga pala eh, kasing laki ng kasi mas malaki pa sa plywood. Buti na lang pinakatin ko. Ang problema pag ito naman ang kakatingin natin sa butas ng lababo. Tingnan natin kung paano yan diskarte dyan. Tapos may plastic din siya, protection sa gas-gas. Although hindi siya magaling magasgas eh. Nakailang lapag na kami dito. Hindi naman nagagasgas. A few moments later. Sa butas ng lababo, nasa gitna ang cutting. So, sa gitna na lang din siguro tayo. Ito yung butas ng lababo. Kasi ito yung allowance para din sa thickness ng lababo. Ito kasi yung butas mula sa ibabaw. Ang cutting natin pag ganito. Ibababa natin yung cuts ng pag ganyan. Makatingin lang muna natin to kasi salpak natin to. Dapat hindi maputol na, diba? Tsaka itong dulo. So ito sagad na natin dito. Kailangan lang iangat ito kaagad kasi hindi maputol. Sagad na natin ito sa gate. Saka natin ibaba. Sagad na tayo magsimula. So para kung pinaba, diba? Tapos lang ano. Kasi hindi natin papabuti sa dulo. Nga, sige. Kaya natin, patras, kaya ito. Dahil hindi masagad yung kapsa natin. Mano-mano na lang yung natira. Iwan dyan eh. Kasi bilog yung lalo. Ayan, diba? Diyan natin ipapasok yung lababo. Ayan, tingnan natin kung gaano katigas to. Puputulin natin ngayon. Nag-guide na lang din kami para at least maganda yung tabas. Ayaw kasi may namano-mano. Minsan pumapangit yung cutting dun. Tapos masking tape. Kasi yung kakatingin natin. Guide. Tapos pinatong namin sa isang patungan ulit. Ito eh, PVC board din to na retaso.
Kasi nakapatong. Hindi na namin pinato sa lamesa kasi baka pag ito lumaglag, pag malapit ng maputol, mapingas doon sa dulo. Kaya mas maganda nakalapat. Hindi bali nang mahiwaan yung PVC board na yan. At least safe tayo. Ito naman ginamit namin sa pagtatiles eh. Ayan, ay hiwaan talaga. Pero hindi naman masyado malalim. So, tingnan natin. Ginawa ko, konti muna yung pausli ng ano. Konti lang muna yung pausli ng ano, ng cutting wheel natin. Yung pamputol ng granite. Para mamarkahan muna dito konti, wag na isasagad. Para hindi persado at mapigas. Tingnan natin. Tingnan sobrang tigas nga ba to o gaano ba siya katigas. Okay? Habang tayo konting tubig para pag masyadong matigas, mapasain natin. Hindi nagbasa mo talaga yan kapag ano, na pag hindi kaya. Yung mga pero. Oh, maganda naman tabas. Kaya lang nangangamoy parang sunog eh. Hindi ko na muna. Nagbabaga to. Sige, sabihan na natin. Pero sobrang babaw naman ng inano ko. Ang layo pa sa katotohanan. So, adjust naman natin ito ngayon palalim konti. Sobrang babaw ng ginatla ko. So, palalimin na natin. Wala, uminit yung balaw. Hindi lang yan, hindi masyado mainit. Pahinga lang konti. Bakit may ano, bato? Umikislap, diba? Parang bakal pinuputol ko eh. Oh, dahil bumabaga yung bala, basahin natin kung dito. Mapasubukan lang ng tubig yung gatla. Dapat nga ano eh, sabay eh. Tanggal na. Tingnan natin kung maayos. May konting bungi din. Pero asahin ko naman ito. Hirap perfect. Ito rin naman gano'n na may konting bungi. Yung napuro na kasi itong bala natin. Mga pingas-pingas. Sa ilalim. Sa ilalim nga siguro. Tingnan natin ilalim. Ay, magang bigat! Ayan nga. Sa ilalim nga. Dito rin napipili sa ilalim. Ito nga yung critical. Yung butas ng lababo. Sana lang hindi maputol to. Ito, yan o. Umipis na lang dito kasi ito yung cutting natin. Ibubuhatin pa naman natin sa second floor. Tingnan natin anong magandang paraan para hindi ito mapuwersa. Pero butasin na rin natin ito. Okay.
Yun, iiwan kong hindi tabas yung nasa kanto para hindi mapingas. So yun, nakating na natin yung butas pero hindi pa nasasagad dito sa kantuhan. Gawa ng bilog yung ano. Pero pangkaprasa doon. Ngayon babalik rin na lang natin para sa likod naman tayo mag grinder. Yun mo, ibang klaseng pulbos oh. Nagpupulbos siya kapag ginagrinder. Kaya maganda rin na binabasa para hindi masyadong maalikabok kapag ginagrinder. Ngayon, may mga bungi, hindi maiwasan. Hindi ko alam kung yung bala ko ang may problema o yung pagkaka-grinder talaga. Although aasahin pa naman natin yan. Kaya mawawala yan. Mamaya aasahin natin pag natanggal na natin ito. Ngayon, babaliktarin muna natin kay mabigat. Ingatan lang. Kung ano pa na yung pwesto niya nung kinating namin, hindi na namin ginagalaw-galaw. Ayun na lang para mas safe na hindi mabali sa mga dito. Tsaka doon sa mga may kipot. Ngayon ingatan na lang yung pagbaliktad, baka mabalik. Doon natin itataob sa may makapal na parte. Itatayo natin ba ganun, tapos saka baliktad rin. Okay, ngayon nabaliktad na natin. Hindi ko alam kung dediretsuhin ko na ba ito o i-diagonal ko muna dito, kasi iba din na diagonal muna tapos konting kinakating ko. Pero ito manipis lang naman, siguro diretsuhin na natin, pero ingatan na lang pag alanganin, tsaka ako bibitinin ng konti, tsaka ako i-diagonal. Bitinin ko lang ng konti siguro yan, konting-konti lang, tsaka ako i-diagonal para hindi maapektuhan yung pinakakantuhan. Tsaka saasahin natin yung pinakakanto, medyo bibilugin natin. So, ganun din sa lahat. Yan, napalapit na natin ng konti. Saka natin kakatingin ng pa-diagonal dito. Kasi pag dinerecho natin yan, pangit ang labas yan sa ilalim. Baka mabungi pa. Katingin natin ito pag ganito. Yung diagonal. Yan. Saka natin kakasain yung matitira. Okay. So yan. Medyo nabawasan natin pero hindi pa rin siya namihiwalay. Saka natin siya tutuktukin. Kahit naman tamaan yun, siguro kakasain pa naman natin itong ilalim na ito. Tutuktukin natin ng konti pag ganun. Para at least pag nabitak man yan, ang bitak niya mapupunta dito, hindi dito sa pinakakanto. Dito mapupunta yung pinaka-crack niya. Yan doon. Doon. Hindi na madidiskrasya yung pinakakanto. Tsaka natin nakasahin. Hindi na madidiskrasya yung pinakakanto. Tsaka natin nakasahin. Okay. Mga konti. Diba? Tsaka natin nakasahin yan. At least hindi na diskrasya. Natayo natin. Ang bigat. Kasahin natin sa gitna. Gagatlaan natin dyan. Para mabilis na tayo mamaya. So, ito yung panghasa natin. Dalawang pinabili ko yun. Pinabala lang naman sa baril. Ito, nahin natin na matalas. Ang tawag dito. Ito, practice muna. Para mawala yung malaking basag-basag na yan. Kaya naman yung kahit practice lang yun. Sunod, ito. Tapos iba-ibang grit yan Panipis ng panipis. Binibeltro na lang. Ito mas maliit. Yan, 1.5. Ito yung panghasa. Binibeltro lang dito. Yan, binibeltro. Ay, hold lang. Ito naman. Makakabit ito sa grinder. Kaya lang grinder natin dapat mabagal ang ikot sana lang hindi hindi lumipad. Pero okay naman yan. Yan. Mas mataas ang number, mas mapino ang hasa. So simula tayo sa
tapos 50, tapos 100, 300, hanggang sa pataas ng pataas. Okay? O, hasain mo, perang. Sound na. Okay lang yan. Itong mga bungi-bungi yan, sa ilalim naman yan, na makikita yan. Basta mawala lang yung maraming bungi. Okay, abulin na. Ayaw gumana na itong ano na to. Ang tag dito, panghasa. Kaya mabilis yung ikot ng grinder. So, pinalitan na lang namin itong flap test ng mas mataas ang grit. Yun na lang yung panghahasa natin. Okay lang din naman yan. Okay, no. Yung problema sa flap disk nangingitim. Ito sana kasi. Kaso ano ayaw eh. So, kabila muna tayo. Kaya natin sa kabila. Yung harap naman. Yung harap medyo masailan yun. Di ba? Ito ilalim naman ito eh. Kaya okay lang yan. Okay, balikan natin. Ibang nawawalan bungi. Yan, okay na nga. Wala, ayaw nga ng pirang. Kumuha eh. Muriatic kaya. Nabubungi na eh. Na. Di malaki? Nabubungi ulit. Kita ba? Hirap ang muli na itong bungi ng mga maliliit eh. Pag ano, lalong pang nabubungi pag inahasa eh. Kaya tama na nga yan. Ibang klase para kasing times. Hindi pa to. Okay na yan. Tsaka na lang nasa akin pag nakakabit na pala. Na, at sa tingin mo. Okay. Ito lang. Ayan, nakita natin yung adapter ng panghasa natin ng granite, no? Ito ang adapter niya. Try natin sa barena kasi masyadong mabilis yung ikot sa grinder. Lumilipad yung panghasa. Eh, may adapter to para may transfer siya sa barena naman. Tingnan natin kung lilipad pa din. Yan, iikot lang yan dyan. Tapos kabit natin to sa barena. No, testing natin, kabit muna natin dun. Ayan, nakakabit na. Try natin sa mababang grit muna, sa 50 para matalas. Ayan, didikit lang natin ito dyan. Okay. Ayan, nakasaksak na. Tapos meron tayo itong scrap ng pinagputulan natin. Saan ba may bungi dito? Karamihan kasi nang nabubungi nandun sa ilalim eh. Tayo nga. Ayan, bungi-bungi sa ilalim. So, unahin natin asahin dyan sa ilalim tsaka sa ibabaw. Tingnan natin kung uubra. So yun, hahasa siya, hindi na nabubungi. Pero matagal. Ang tagal na sa akin, konti lang nabawas. Pero mababawasan yung bungi talaga. Tayo naman natin sa likod. Ito, mas malalaki bungi dito eh. 50 grit to ah. Ito yung matalas eh. Pag habang bumataas kasi ang number, babawasan yung talas. 50 tayo. Kali yan yung iba, no? Hindi
siya nangingitim, kagaya ng dati. Yung dun sa flap disc natin, no? Oh, maganda yung pagkakahasa. Oh. Tsaka mas malambot yun sa likod kaysa sa harap. Oh, maganda siya hasain din naman. Pero matagal eh. Tsatagay na lang natin.